channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Capricorn. Okay, so ang gagawin natin today is yung reading natin para sa araw ng August 7, 2026. Okay? So tingnan natin kung anong meron sa araw na ito, my dear Capricorn. Thank you so much po sa ating mga abangers. Thank you so much sa walang sawang paghihintay at pag-aabang ng inyong mga readings, daily readings, or even sa ating mga collective. Thank you very much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Ayan, thank you very much for subscribing. Salamat po. Okay. So tingnan natin what is going on sa araw na ito. What is going on sa araw na ito para sa iyo, my dear Capricorn? Okay. First card natin, my dear, is Where I Am Today. Anong current situation mo ngayon, my dear Capricorn? Anong current situation mo, my dear? Medyo sticky yung card natin, naiinis ako. So, I guess, ikakat na lang natin siya into 3. Medyo sticky siya. There's a tendency na mag-over jumping card tayo. Okay? So, let me see, my dear. Shuffle ko lang siya, ha? Sticky siya kasi medyo ma-humid, no? Maulan. So, it's been raining for a couple of days na. So, yan ang problema pagdating sa mga cards, especially yung mga actually, lahat naman sila paper. Okay? Paper cards. Kasi pag ma-humid siya or basa, talagang mayroon siyang tendency na magdikit-dikit or mag-clump-clump talaga siya. So, let me see na lang. Hindi na tayo magja-jumping card, my dear Capricorn. Okay, shuffle na lang natin siya ng maigi. Okay, I guess that's good. And then, cut na natin into 3. And let's start your reading. Once again, August 7, 2026, Where I Am Today. Anong current energy mo ngayon, my dear Capricorn? The Two of Swords. Okay. So, ngayong araw na ito, hindi naman siya naka-reverse. So, okay. Your stick doon sa energy, my dear Capricorn, na hindi ka makapag-decide. Okay? Kasi current na nangyayari ito. So, hindi ka makapag-decide. Probably you are denial or nasa denial process ka. Hindi ka makapamili. And at the same time, kung makikita mo kung gaano kahaba yung sword, as in, nakakaloka kung gaano kahaba yung sword. So, hindi ka pwedeng mag-stay sa ganyang position for a very, very long time. So, kung mag-stay ka sa ganitong position, my dear, for a very, very long time na hindi ka makapag-decide or denial ka, eventually, you will mabe-burn out ka rin. Mapapagod ka, my dear. Kasi nakita mo kung gaano ka OA yung sword niya. As in, like, ang lalaki. Okay? So, hindi ka makapag-decide kasi hindi maliwan, hindi clear. No, kung makikita mo sa likod, ang daming mga bato-bato, ang daming like you cannot decide kung magko-crossover ka ba, kung gagawin ko ba ito. There's a certain takot din, my dear, akong nakukuha sa card na ito. Okay? It's more on yung mga positivity o yung mga possibility, my dear, na pwedeng mangyari pag ginawa mo yung isang bagay is medyo nadi-disregard siya kasi mas super highlighted yung mga negative na energy. Okay, yun ang nakukuha ko sa card na ito. So, ito yung current na energy mo sa araw na ito. Maganda sana kung naka-reverse siya kasi sinasabi dito na parang, yeah, you're already good. Wala ka na sa ganitong sitwasyon. Kaso current situation mo ito okay? So, tingnan natin. Next card mo naman, my dear, is
What would help you today? Anong makakatulong sa iyo ngayong araw na ito? We have here the energy of the Six of Wands in reverse, okay? Think positive, of course. Six of Wands is connected sa energy ng achievement, celebration, okay, accomplishment, mission accomplished, in short, my dear. Okay, kaso naka-reverse siya, so there's a tendency na medyo mababa talagang energy mo ngayong araw na to, my dear Capricorn, to the point na parang nagkakaroon ka ng self-doubt, ayaw mong gumawa ng desisyon kasi probably yung na-highlight na lang talaga is, ay, hindi to magiging okay, hindi to magwo-work, sayang yung effort ko, sayang yung pagod ko, yung ganon, okay? So, what will help you today is to have this positive energy or positive mindset na bawat hakbang mo, my dear, hindi man siya kaagad magkaroon ng immediate result or immediate outcome, at least you are doing something para ma-resolve or maayos yung isang bagay. Okay? Yun ang nakukuha ko. Konektado sa success to. Okay? Konektado sa success to. So, dahil ganyan, possible na pinanghihinaan ka ng loob ngayong araw na ito, my dear. Okay? And I hope na itong ginagawa natin na readings will itong ginagawa natin na reading ngayon will bring this kahit kaunting light sa heart mo, okay, sa mind mo na, yeah, nakakatakot talaga minsan gumawa ng mga desisyon, okay, or minsan nakakapagod na yung isang bagay, pero kung talagang you really believe on it, my dear, kung talagang naniniwala ka talaga na para sa iyo yung isang bagay, di para sa iyo siya, para talaga sa iyo siya, okay? Sa usapin ng relationship, kailangan kukunin yung isa pang card. Kasi so far, sige, kunin pa natin yung isa pang card, okay? So, next card natin is, what should I be mindful of? Okay? So, ano yung dapat na aware ka, okay, as of this moment? We have here the energy of the Knight of Pentacles, okay? So, ang Knight is like, consistency, okay, pagiging consistency, slowly but surely, okay. So, yun kasi siya. To the point na naka-reverse siya, my dear, definitely, parang medyo naiinip ka siguro ngayong araw na to sa mga resulta, progress, ng mga bagay-bagay sa paligid mo, my dear. Pero sinasabi kasi dito sa card na to na you need to embody yung energy ni Knight of Pentacles na talagang slowly but surely, 'di ba? Parang yung matching at saka yung pagong, 'di ba? Kahit dahan-dahan, 'di ba? Nanalo yung pagong kay matching, okay? Nanalo siya sa race. So pagiging consistent lang talaga, my dear, okay? It's just more on kahit hindi ka talaga sure, my dear Capricorn, kung ano yung magiging outcome, dire-diretso lang, okay? Dire-diretso lang. Kasi naka-reverse siya eh. So may kinalaman to sa success. And kung makikita mo, my dear, parehas siyang nakasakay sa horse, okay? Parehas siyang nakasakay sa horse over here. So ibig sabihin parang meron kang ini-aim, meron kang gustong mangyari. Posible may kinalaman sa pera, negosyo, okay? Or meron kang gustong mabili, meron kang gustong mangyari, okay? So, parehas siyang nakasakay sa horse. Isa pa sa nakukuha ko dito, my dear, is like, kasi si Knight of Pentacles is connected yan kay Virgo. So, si Virgo is somehow like may pagka-perfectionist. Okay? May pagka-perfectionist si Virgo. Like, gusto niya maayos yung mga bagay-bagay, perfect, naka-arrange, so on and so forth. And, kumbaga, ang nakukuha ko ngayon sa mga artists, sa mga painters, sa mga gumagawa ng mga obra maestra, my dear, minsan yung simpleng pagkakamali na yun pa ang nagpapamahal ng kanilang obra. Yun pa yung nagpapa-stand out sa kanila, okay? So, kung ano man tong pagkakamali na nagawa mo, there's a reason kung bakit siya nangyari, okay? Kung nandoon ka sa moment that you are denying kung ano man tong bagay na to, maybe
we should do the opposite thing. We should like recognize it. Sabi pa nga nila is like, paano mo maaayos yung isang problema kung you keep on denying it, kung ayaw mo siyang tanggapin na nangyari siya. And isa pa sa nakukuha ko dito, my dear, to the point na napakaraming tao, my dear, dito sa likod ni Six of Wands, okay? It's more on, hindi mahalaga kung ano yung sasabihin ng ibang tao kasi buhay mo yan. They can say whatever, kung anong gusto nilang sabihin sa'yo. Pero ang mahalaga kasi is yung ginagawa mo is nagla-line up sa'yo. Mahalaga siya para sa'yo. Pwede akong kumuha ng isang bagay, my dear Capricorn, and then iuwi ko siya sa bahay at pwede siyang makita ng ibang tao na parang basura yon at wala yung halaga. Pero kung para sa akin, may halaga yon. Yun lang ang pinakamahalaga kahit anong sabihin ng ibang tao. Pwede akong bumili ng isang painting and para sa mata ng ibang tao, walang halaga yung painting na yon. Pero pagdating sa akin, kung meron yung something na nagagawa sa akin, may certain motivation yun na nagagawa sa akin, there's a certain spark na nagagawa sa akin yung painting na yun, yun ang pinakamahalaga. Okay, I think sa pagkaka-reverse nitong ng ating Six of Wands, may importante ngayon, my dear, na i-priority mo na gagawin mo ito because you like it. It will be beneficial sa'yo. Okay? Gusto mo siya, it will be beneficial for you, and hindi mahalaga kung anong sasabihin ng ibang tao. Okay? Like, ngayong araw na to, you need to deadma muna kung anong sasabihin ng ibang tao. Lalo na kung kanigahan naman yan. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman makakatulong yan. Kung magpo-promote lang yan ng takot sa dibdib mo, my dear Capricorn, and never mind. Wag na lang. Okay? So, consistency, my dear. Okay? Pagpatuloy mo kung ano yung naumpisahan mo, and kahit nasabihin natin na hindi maliwanag or hindi pa clear ngayon, yung possible na magiging outcome ng action mo, as long as you believe, my dear Capricorn, na ito ay magkakaroon ng positive na benefits or outcome sa buhay mo, and then gawin mo siya. Go for it. Kahit hindi ka sure. Okay? Kahit hindi ka sure. Normally, pag hindi ka sure, my dear, sa magiging outcome or benefits ng isang bagay, it's just more on looking na magkakaroon to ng positive outcome, and then just believe on it. Magtiwala ka lang. 'Di ba? Kasi ang buhay naman natin is just more on process lang naman to. Proseso. Masyado lang talaga tayong sinanay ng sistema na instant. Lalo na ngayon, talagang 'di ba? Isang click mo na lang, isang ano mo na lang nandiyan na. Talagang super instant na. And hindi talaga 'yun maganda talaga sa atin bilang isang tao kasi nagiging unrealistic tayo na isang pitik lang natin nandyan na kaagad. That is not true. Siguro kung napakarami mong pera, oo. Kahit na napakarami mong pera, di ba? Pag umorder ka sa online, you need to wait pa at least 2 to 3 days. Di ba? Hindi naman siya kaagad-agad. Di ba? Kahit sabi mo napakarami mong pera, kung meron kang bibilhin, kailangan mo pa mag-travel, di ba? Or hintayin mo talaga, i-deliver talaga siya sa bahay mo. I hope naintindihan mo yung ibig kong sabihin. Pero ngayong araw na to, kinakailangan mo lang magpatuloy, my dear Capricorn, kahit hindi ka sure. Kahit punong-puno ka ng pagdududa, kahit punong-puno ka ng takot, or kung ano man yan, you just need to keep on going. And of course, try to maintain this positive mindset na magiging okay din lahat, magiging maayos din lahat, and magiging worth it din lahat. Okay? Sa usapin ng love, my dear, ang nakukuha ko dito, probably you have a lot of questions sa utak mo ngayon na wala pa talagang 100% na kasagutan. But kung magko-continue ka talaga na mag-dig and mag-investigate and talagang mag-gather ng mga information, which is karapatan mo naman kasi medyo may question ka nga. 'Di ba? Ano bang kaya nga na-imbento si Google kasi may question Kung walang question, wala si Google. So, if you will just continue and magiging consistent and alam mo yon, magwe-wait ka hanggang sa mag-gathered mo lahat ng evidence, information, and definitely you will get the answer. Wag mo lang madaliin, my dear. Okay? Wag mong madaliin yung mga bagay-bagay. Okay? So, hindi pa maliwanag ang mga bagay-bagay ngayon, my dear Capricorn, it's okay. Malilinaw din yan. Okay?
So, my dear Capricorn, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, August 7, 2026. Ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear, and take care of yourself. Ingat po palagi, my dear. Maraming salamat po.